You're here! Sabi ng batang babae bago pinatay ang pinapanood. Kanina ko pa hinihintay ang pagdating mo. Don't just stand there and have a seat. You're Nian Alvarez, am I right? Tanong ng bata. Opo. How old are you? 29 po, ma'am. Quite young, huh? Are you willing to be my mother? Natigilan siya sa tanong nito. Huh? I'm asking you, are you willing to be my mother? Ang ibig niyo po bang sabihin ay magiging yaya ninyo? Tanong niya na nagugulahan. That's not what I said. Gusto mo ba na tagalugin ko para mas maintindihan mo? Ang sabi ko, nakahanda ka na ba na maging aking ina? Natulala si Nian. Hindi niya alam kung ano isasagot niya sa batang to. Handa raw ba siya na maging ina nito? Paano namang pagiging ina nito ang napasok niya? Silence means yes. Wika ng bata. From now on, you will be my mother. You will do everything a real mother does for her child. May nilabas ang bata na list mula sa bulsa ng suot na bestida. Here's a list of the things that you need to do since you're my mother now. Number 1. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Di ba sabi ko sa'yo ayoko nito? I am allergic to this. Sigaw ng batang babae sa isang waitress na nagbigay sa kanya ng maling inumin. Hindi mo ba ako narinig kanina? Tinanong mo pa nga ako ng 3 beses tapos mali pa rin ang ibibigay niya sa akin. Napayuko na lang sa hiya ang waitress na buong buhay ay noon lamang nasigawan ng isang bata. Pasensya na po ma'am, papalitan ko na lang. Ngunit bago pa man mahawakan ng waitress ang baso, ay naunahan na ito ng bata na paggalit na tinapon sa babae ang juice. Napasingap naman ng waitress at ganun din ang mga kasama ng batang babae. Minasahe ni Adler ang sentido at pinakalma ang sarili. Sobrang inis na inis siya sa ginawa ng kanyang anak. Tinapon lang naman ni Sage ang juice sa waitress dahil mali ang naibigay nito. Tiningnan ni Adler ang waitress na manghiyak-ngiyak ng itsura at malumanay na boses siya ay nagsalita. I'm sorry. Please go. I'll take care of this. Nahihiya na yumuko ang waitress bago naglakad na paalis. Binalingan naman ni Adler ng masama at nagbabanta ng tingin ng anak na tumaas naman ng kilay at para bang hindi malang nakaramdam ng takot na makita ang galit na ama. You mad? Mataray pa na tanong ng batang nagngangalang si Sage sa ama na para bang hindi malang ito kakikitaan ng takot at sisi sa ginawang kamalditahan. Muling pinakalma ni Adler ang sarili dahil ayaw niyang sigawan ang anak. Sage, alam mo naman na mali ang ginawa mong yun, diba? Tanong ni Adler sa anak sa mas kalmado ng boses. Umirap ang bata. But that woman is Bobo, Dad. Watch your mouth, Sage Luis. Nang sandaling yon ay hindi na napigilan ni Adler ang labis na inis at napagtaasan na nito ng boses ang anak. Maluha-luha na ngayon ang bughaw ng mga mata ni Sage habang nakatingin sa kanya. Nakaramdam naman ng pagsisisi si Adler sa pagtaas niya ng boses sa anak. Adler, calm down. Pagpapakalma ng ina ni Adler na si Elena. Huwag mo naman sigawan ng bata. Nagawa niya lang naman yun dahil naiinis siya at hindi binigay ng babae ang gusto niya. Kung tutuusin, kasalanan din naman talaga ng waitress dahil malinaw naman ang sinabi ng apo ko kung anong order niya kanina. Pero nagkamali pa rin siya. But she could tell her that calmly. Hindi niya kailangan gawin yun sa babae. Pinahiya niyang tao nagtatrabaho lang naman ng maayos. Ang problema kasi sa inyo ay masyado niyong ini-spoil ang batang yan. Inisasabi pa ni Adler sa ina. Anak mo siya, Adler. Exactly.
Anak ko siya at ayoko na lumaki siya na walang tamang asal. Kung patuloy niyang pinagtatanggol ang mali niya, ay hindi siya matututo. But Sage is only 8, Adler. Paalala ni Elena at niyakap si Sage para hindi na matakot at umiyak. Huwag mo namang takutin ng ganyan ng bata dahil lamang sa maliit na pagkakasala. Itigil niyo na yan at kumain na tayo. Family lunch ang pinunta natin dito at hindi away. Awat naman sa kanila ng ama niyang si Adam. Napailing na lang si Adler at kahit anong gawin niya ay talagang hindi susunod sa gusto niya ang kanyang ina. Patuloy pa rin ito na ipagtanggol ang masamang asal ng apo. Ganun pa man ay pinilit pa rin ni Adler na humingi ng pasensya ang anak sa waitress. Nang sa ganon ay hindi na lumaki si Sage na iniisip na tama ang ginagawa nito. Kahit na masamang ugali ng anak, ay gusto pa rin ni Adler na magkaroon nito ng tamang asal. Ayaw niya na kamuhian ito ng mga taong makakasalamuhan nito. Matapos sa pilitan na humingi ng pasensya si Sage sa waitress ay hinayaan na ito ni Adler dahil tama naman ang sinabi ng kanyang ama na family lunch ang pinunta nila dito at hindi away. Ayaw niyang sirain ang araw na ito. Tahimik silang kumakain ng pamilya at minsan ay nagkukwento rin si Sage sa mga lolo at lola nito nang may isang babae ang dumaan sa labas. Kitang-kita nila ang babae mula sa glass wall na nasa gilid lang nila. Maging ang magulang niya ay napatigil din sa pagkain at nagtataka na tumingin sa babae. Pinagmasdan ni Adler ang babae na ilapag ang box na hawak. Humarap sa kanila at nagsimulang magpa-cute. Inayos pa nito ang buhok at ang bangs. Nagpout, beautiful eyes at ginayang iba't ibang pose ng mga models na cute pa rin kung tignan dito. Ang babae ay nakasuot ng kulay puting bestida. Ang brown na buhok ay nakatali to half ponytail. At may malaking ribbon bow. May bangs na mas lalong nagpapaliit sa mukha nitong malamantika. Matangos ang ilong ng babae. Mapula ang labi at pantay-pantay ang maputing ngipin. Maputi rin ang balat nito. Kaya naman para itong isang diwata sa labas. Sigurado sila na hindi sila nakikita ng babae dahil hindi man lang ito makakikitaan ng hiya sa ginagawa. Matapos ang ilang pose at pagpapakyut ay dinampot na nito ang nilapag na box at kumindat pa ito paalis. Na makaalis ang babae ay nagkatingin na naman si Adler at ang magulang niya. Gulat sa pagtatakang nagbabalot sa mukha ng mga ito hanggang si Sage ay nananatili ang tingin sa labas at may naiisip. Dad? Tinawag ni Sage ang ama sa kadumiretsong tumingin sa mga mata nito. You said you want me to be a good girl, right? Nagtataka man ay tumango si Adler. Yes? Then get me that girl earlier. I want her to be my nanny. Wika ni Sage na para bang isang manika lang ang babae na gusto nitong ipabili sa ama. Sage! You can't? Ang mataray na tanong ni Sage sa ama. Then don't expect me to be good. 9 na taong gulang lamang si Sage ngunit kilala na ito sa pagiging maldita. Ang lahat ng mga naging yaya nito ay sumuko na dahil sa kamalditahan na taglay ng bata. Kaya naman ngayon ay kailangan na naman nila na maghanap ng panibagong yaya dahil ang huling yaya ni Sage ay noong isang araw lang nag-resign sa parehong dahilan. Hindi na nagawa ni Adler na baguhin ng isip ng anak. Kahit pa ipinakita niya rito ang mga resume ng applicants na nais mag-apply bilang yaya nito. Ang gusto lang talaga nito ay ang dalaga doon sa restaurant. Anak, pagbigyan mo na si Sage. Pakiusap sa kanya ng kanyang ina. Malay natin, totoo ang sinasabi niya na magiging mabait na siya sa oras na kinuha mo ang babae bilang yaya niya. Mom, hindi naman yung ganun kadali. Hindi naman may nika ang babae na ganun-ganun lang at mabibili at bigay ko agad sa anak ko. Napahinga naman ng malalim ang kanyang ina. Subukan mo lang mapilit ang babae na maging yaya ni Sage. Mukha naman ang babaeng yun ang magiging dahilan para makita akong sumaya ang apo ko. At ginawa nga yun ni Adler. Bumalik siya sa restaurant kung saan nila nakita ang babae at inintay na muli itong makita. At hindi naman siya nabigo na muli itong makita. Dahil tulad nung una may dala ulit na box ang babae at nagpapakyut at nagpo-pose na naman sa glass wall. Hindi tulad nung una ay kulay dilaw na bestida na ang suot nito at tingkad na tingkad ang ganda nito.
Give me all the information about that woman. Kailangan ko malaman kung sino siya. Sabi ni Adler sa sekretary na kasama niya at nakatitig din sa babae. Bago pa man makasagot ang secretary, ay nagsalita ng waitress na nagsiserve ng order nila. Kilala ko po ang magandang babae na yan, sir. Napabaling naman si Adler sa waitress. And who is she? Yan po si Nian. Tendera po siya ron sa maliit na palengke sa baba dahil pag-aari po iyon ng pamilya niya. At madalas din siya na mag-deliver dito dahil sa kanila kami kumukuha ng mga fresh na tuna at gulay. Paliwanag ng waitress. Masipag po yan at sobrang mabait. So, she's working as a delivery woman too? Opo, sir. Dati naman ay ang kanyang ama nagde-deliver sa amin. Pero mula nung magkaroon na ng malubhang sakit ang kanyang ama, ay siya nang nagde-deliver sa amin. Sa pagkakaalam po namin ay nasa ospital pa rin po ang kanyang ama hanggang ngayon. Pero kita niyo naman po, sa kabila ng problema na hinaharap ng kanilang pamilya, ay nananatili siyang masayahin. Mahilig po talagang mapakyut yan dyan dahil hindi niya alam na kitang-kita siya ng mga customers mula sa loob. Hindi rin po kasi kita mula sa labas ng loob ng restaurant. Tumango si Adler at binalik ang tingin sa secretary na naghihintay sa utos niya. Kunin mo ng babae at iharap mo siya sa akin. Tumango at tumalima naman ang sekretarya niya. Nagpaalam na rin ang waitress at hindi na ito pinansin pa ni Adler. Mula sa loob ay pinagmasdan ni Adler kung paano nabalot ng takot at pagtataka ang mukha ng dilag nang lapitan na ito ng sekretarya niyang si Anthony. Samantala, abot langit naman ang takot at kaba na nararamdaman ni Nian dahil hindi niya alam kung ano ang kasalanan na nagawa niya at bigla na lang may lumapit sa kanya na gwapong lalaki na nakasuot ng itim na suit at pinapapasok siya sa loob ng restaurant dahil may nais daw na makipag-usap sa kanya. Panay ang tanong ni Nian sa lalaki na lumapit sa kanya kanina pero wala itong sinasabi hanggang sa makapasok na sila sa loob. Lumapit sila sa isang upod ng gwapo ngunit nakakatakot na lalaki na mag-isang nakaupo sa mesa. Nang nasa harap na siya ng lalaki ay hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Habang ang pakiramdam naman ni Nian ay mahuhulog na ang puso niya dahil sa labis na kaba. Halos mawala na nga ng lakas ang kanyang tuhod. Dagdagan pa ng titig nito sa kanya. Have a seat. Nagsalita ng lalaki sa malalim na boses at itinuro ang silya sa tapat nito. Sobrang kabado man at nanghihina ang buto ay tumalima si Nian at dahan-dahan na naupo siya sa tapat ng lalaki. Sinalubong niya ang kulay abong mga mata ng lalaki nang may pagtataka. Ano pong kasalanan ko, sir? Naglakas loob na siya nagtanong. You're Nian, correct? Pati pangalan niya ay alam din ito. Diyos ko Lord, ano bang kasalanan na nagawa ko at tila mapanganib na tong napasok niya? Opo sir, ako nga po yun. Sagot ni Nian na nanginginig na ang boses. Pero ano po bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo po ako pinatawag? May nagawa po ba akong hindi maganda? No, wala kang kasalanan. Sagot ng lalaki at para bang nakahinga siya ng mabuti. But I have an offer for you. Po? Anong offer po? Pagpupokpok po ba? Hala, ayoko po ng ganon. Calm down. Pinakalma siya nito dahil mataas na ang tono ng boses niya. Mabuti na lang at sila lang ang tao ngayon sa restaurant kaya walang ibang nakarinig sa sinabi niya. Hindi ganon ang offer ko sa'yo. Kung ganon, ano pong offer niyo sa akin? Be my daughter's nanny. Nabigla naman si Nian. Po? Ikaw ang gusto ng anak ko na maging yaya niya. Pero hindi na natapos ni Nian ang sasabihin ng magsalita ang lalaki. 100,000 monthly. Po? Ganong kalaki sa sahod ko sa'yo. Basta pumayag ka lang na maging yaya ng anak ko. Paliwanag ng lalaki. I heard na kailangan mo ng pera dahil nasa ospital ang iyong ama. Kung papayag ka ay wala ka nang poproblemahin sa mga gagastusin mo. Hindi naman agad sumagot si Nian. Marami siyang tanong sa isip niya.
Tulad na lang na kung bakit siya nito kilala. Bakit siyang gusto nito na maging yaya ng anak nito? At kung paano nitong nalaman na nasa ospital ang kanyang ama at kailangan nila ngayon ng pera dahil mataas na ang bill nila sa ospital. At dahil hindi pa sila makapagbayad ay hindi pa rin nakakalabas ang kanyang ama mula sa ospital kahit medyo maayos na ang kalagayan nito. Tila napansin naman ng lalaki ang pagtataka sa itsura niya kaya nagpaliwanag ito. Don't worry, I am not a bad person. My name is Adler Cromwell, 32, and I am the CEO of Adler Corporation and Adler Real Estate. My daughter's name is Sage Louise Cromwell. She's 8, turning 9, at siyang kailangan mo na alagaan. And the man behind me is my secretary, Anthony Davis. May pinakita itong calling card at ID na sa kanya magpapatunay na ito nga si Adler Cromwell, ang CEO ng pinakamalaking kumpanya at siyang isa sa pinakamayaman na tao. At nang makita ni Nia ng patunay na yon, ay hindi na siya nagdalawang beses na pumayag sa alok nito dahil kailangan niya din naman talaga ng pera. Pumapayag po ako, sir. Bahagyang napangiti naman si Adler. That's good. Binalingan nito ang secretary na agad naman na naglabas ng papel mula sa suitcase at binigay yan kay Adler. Here's the contract. Sign it. Tumango si Nian. Salamat po, sir. Bukas na simula ng trabaho mo. May empleyado ako na susundo sa'yo sa bahay niyo para dalhin ka sa mansyon. Just give my secretary your exact address. I'll also send one of our oldest maids para kasama siya na susundo sa'yo. She'll explain everything to you. For now, read and sign that contract, so there will be no problem. Tulad ng sinabi ni Mr. Cromwell, binasa at pinirmahan niya ang contract. Nang mapirmahan ay binalik niya sa lalaki ang contract at binigyan naman siya nito ng kopya. Well then, tumayo na si Adler at inilahad ang kamay sa kanyang harap. Congratulations! I hope you do well with your job. Tinanggap ni Nia ang pakikipagkamay nito. Maraming salamat po, sir. Masayang-masaya si Nia nang ibalita niya sa kanyang pamilya ang tungkol sa bago niyang trabaho na makarating siya sa ospital kung nasaan pa rin ang kanyang ama. Talagang hindi na siya bumalik sa palengke para lang maibalita niya agad sa mga ito ang magandang balita. Lahat sila ay masaya para sa kanya at dahil na rin sa malaking halaga ang sasahurin niya at mababayaran na nila ang lahat ng utang nila at ang pagpapagamot ng kanyang ama. Kahit na walang sapat na pera ay talagang pinili ng magulang niya na maganda para sa celebration. Mas lalo lamang nasilipagan ni Nia na magtrabaho. Ganon kasi talaga ang pamilya nila. Kahit walang-wala ay gumagawa pa rin ng paraan para lamang may maihanda sila sa oras ng mga kasiyahan. Pa, promise ko po na kapag makalabas na po kayo dito sa ospital ay hindi na po natin po problemahin ang pambili ng iyong gamot dahil malaki na po ang sahod ko. Pangako ni Nian sa ama. Ngumiti naman ang kanyang ama. Maraming salamat sa lahat, anak, ha. Pangako rin sa iyo ni Papa na magpapagaling ako kaagad at babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Walang anuman po yon, Papa. Para po sa inyo lahat ay gagawin ko. Ang mahalaga ay mapagamot po natin ang sakit ninyo. Huwag niyo po munang isipin kung paano kayo makakabawi. Hindi naman po yan mahalaga. Nagyakapan silang pamilya ng sobrang higpit. Nangako naman si Nia na gagalingan niya pa ang kanyang trabaho para mas magtagal siya at mabigyan niya ng maayos na buhay ang pamilya niya. Kinaumagahan tulad nga ng sinabi ni Mr. Cromwell ay may sumundo sa kanya na isang kulay itim na sasakyan sa tapat ng kanilang bahay at lumabas mula roon ng isang matandang babae na nagpakilala na si Delmar. Bagaman nalulungkot dahil iiwan niya ang kanyang pamilya at matagal siya na mawawala sa kanilang bahay, ay hindi niya rin mabibisita lagi ang kanyang ama, ay pilit pa rin nang umingiti si Nian dahil ayaw niya na mas lalo silang malungkot sa pag-alis niya. Nangako naman siya sa kanila na tuwing day off niya ay uuwi siya. Ang pangalan mo ay Nian Alvarez, tama ba? Tanong sa kanya ni Manang Delmar habang nasa loob siya ng umaandar na sasakyan palayo na sa bahay nila Nian. Opo, ma'am. Masaya ako makilala ka, iha.
Habang nasa loob sila ng sasakyan patungo sa mansyon ay pinapaliwanag sa kanya ni Manang Delmar ang lahat ng kailangan niyang gawin at kailangan niya na iwasan. Ang bata lang po ba ang kailangan ko talaga na bantayan, ma'am? Tanong ni Nian. Oo, iha. Sa kanya lang ang trabaho mo dahil may iba namang mga kasambahay sa mansyon at lahat sila ay may mga naka-assist na sa kanya-kanyang mga gawain. Sadyang wala lang talagang umaako sa trabaho na maging yaya ang batang si Sage Cromwell dahil sa may pagkamaldita ito. Paliwanag ni Manang Delmar. Napapaisip tuloy si Nian kung gaano ba kamaldita ang anak ni Mr. Cromwell na kailangan niyang alagaan at wala man lang may nais na maging yaya nito. Pero mahilig naman siya sa mga bata, kaya sa tingin niya ay hindi naman siya mahihirapan ng sobra. Ang kapatid niya na sobra rin sa pagkamaldita ay napabait niya. Ang asawa po ba ni Sir Alder, lagi rin po ba siyang naroon? Tanong niya ulit. Walang asawa ang Sir Adler. Po? Sila lang ang anak niya nasa mansyon. Ang magulang ni Sir Adler ay nasa malayo na at paminsan-minsan ay bumibisita sila sa mansyon para makabonding ang batang si Sage. Sa kanila lang kasi bumabait ang batang yon. Paliwanag naman ni Manang. Napatango naman si Nian. Ah, ganun po ba? Oo, iha. Pero wag ka masyadong mag-alala, mabait naman yun si Sir Adler. Kahit na hindi pa siya pala salita. Ganon din ang magulang niya, kaya nga ako nagtagal sa kanila dahil mabait talaga sila. Sa anak ka lang talaga ni Sir Adler mahihirapan. Pero sana ay wag mo siyang susukuan. Ngumiti si Nian. Sanay naman na po ako sa mga ganon na bata dahil ganon din po ang kapatid ko nung bata pa siya. Nako mas mabuti kung ganon. Sana nga'y magtagal ka sa trabaho na ito. Opo. Mabait si Manang Delmar kaya agad sila na nagkasundo. Maging ang driver na asawa pala ni Manang Delmar ay mabait din sa kanya. Kaya pakiramdam ni Nian ay hindi naman siya mahihirapan na mag-adjust dahil mabait naman ang mga katrabaho niya. Para nga lang niya itong mga magulang dahil kung paano magbiruan ang magulang niya ay ganun-ganun din ang mag-asawa. Sobrang namangha si Nian na makarating sila sa mansyon. Sobrang ganda at laki noon na para bang isang palasyo. May mga pool na may mga maids na naglilinis at ang lahat ng mga gamit ay halatang mamahalin. Halos ayaw nga ni Nian na maggagalaw sa takot na may masagi siya sa mga mamahalin na gamit at baka may mabasag pa siya. Sigurado siya na hindi sapat ang sahod niya para mabayaran kung sakali man na may mababasag siya. Dinala siya ni Manang Delmar sa living room kung saan naroon ang isang magandang babae na nanonood ng TV. Sobrang ganda ng batang babae na para bang isa itong Maynika. Inosente ang mukha nito at bagay na bagay dito ang mahabang kulot na buhok. Para kay Nian, ang batang ito na siguro ang pinakamaganda na nakita niya. "You're here!" sabi ng batang babae bago pinatay ang pinapanood. "Kanina ko pa hinihintay ang pagdating mo." Tsaka itinuro ng pang-isahang sofa. "Don't just stand there and have a seat." Tumango naman si Nian at naupo na sa sofa. Habang si Manang Delmar naman ay nagpaalam na at kukuha lang na maiinom sa kusina. Kahit pa sobrang bata pa nitong kaharap niya, ay masasabi na ni Nian na tulad ng ama nito ay nakakatakot ito. Para bang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao sa mga titig nito sa kanya. "You're Nian Alvarez, right?" Tanong ng bata. Opo. "How old are you?" "I'm 29 na po, ma'am." "Quite young. Are you willing to be my mother?" Natigilan siya sa tanong nito. "Huh? I am asking you, are you willing to be my mother?" "Ang ibig niyo po bang sabihin ay magiging yaya ninyo?" Tanong niya na naguguluhan. "That's not what I mean. Gusto mo ba tagalugin ko para mas maintindihan mo? Ang sabi ko, nakahanda ka na ba na maging aking ina?" Natulala si Nian. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya sa batang ito. Handa raw ba siyang maging ina nito? Paano naman ang pagiging ina nito ang napasok niya? "Silence means yes.
Wika ng bata. From now on, you will be my mother. You will do everything a real mother does for her child. May nilabas ang bata na list mula sa bulsa ng suot na bestida. Here's a list of the things that you need to do since you're now my mother. Tinanggap naman ni Nia ng papel na inabot nito at tiningnan. May sulat kamay nito at naroon ang lista ng mga bagay na kailangan niyang gawin. Steps to being my mommy. You have to do this. You know what will happen to you if you don't. Number 1. Be sweet. Call me sweetheart. Hug or kiss me and tell me that you love me and that I am precious to you. Number 2. Take care of me. Help me get dressed for school, tie my hair every day, iron my uniform, and make me eat healthy food. Number 3. Spoil me. Buy me everything that I want using my dad's card. Of course, I know you don't have money, so we will use dad's card. Number 4. Take me to the malls, Disneyland, or even to cheap rides in the Enchanted Kingdom. Number 5. Lull me to sleep. Read a storybook. I really don't care, just do something to help me sleep. Number 6. Play with me. Number 7. Protect me. Number 8. Be good to me. Number 9. Don't hit me. Number 10. Don't yell at me. Number 11. Do everything that I want. Nabasa mo na ba? Tanong ulit sa kanya ni Sage makalipas ang ilang sandali. Nag-angat siya ng tingin. Opo. Mabuti. Iniabot nito ang ballpen mula sa mesa. Here, pirmahan mo na sa baba. Magpapatunay yan na susundin mo ang lahat ng nakasaad sa lista na yan. Or else, I'll make you pay 20 million. Kakatakot naman pala talaga ang batang to. Kaya naman pala walang may gustong maging yaya nito. May pa-contract pang nalalaman. At kung hindi niya masusunod kung anong nasa kontrata, ay magbabayad siya ng malaking halaga. Tumango pa rin si Nian bago tinanggap ang ballpen na inabot nito sa kanya at pumirma doon. Matapos niyang pirmahan ay binalik niya iyon sa bata na tiningnan pa ang contract para masigurado kung pumirma nga siya. Huwag ka mag-alala, Sage. Aalagaan kita na mabuti. Kahit pa hindi mo gawin ang kontrata na to. Nag-angat ito ng ulo sa kanya. I'm just making sure, woman. Marami na mga nagsabi sa akin yan. And all my nanny gave up on me. Too bad, hindi ko sila ginawa ng contract noon. So, I didn't gain anything. But you have a different case. Huwag kang mag-alala. Hindi ako susuko sa'yo. Mananatili ako dito na matagal. Okay, I like that. Then go to your room and put all your belongings there so you can start working. Gusto ko na maglaro. Sinunod niya ulit ang sinabi ng bata at sinamahan siya ni Manang Delmar sa magiging kwarto nito. Pagdating nila doon ay namangha siya dahil malawak din ang kwarto. Para bang hindi naman ito kwarto ng isang yaya. Solong-solo niya ang kwarto pero ang sabi naman sa kanya ni Manang Delmar ay iyon daw talaga ang kwarto ng mga naging yaya ni Sage. May king-sized bed at may sariling closet. Malawak din ang banyo at may bathtub pa. Ayusin mo na lang mga gamit mo. Kung may kailangan kayo sabihin mo lang sa akin o sa ibang kasambahay. Sabi sa kanya ni Manang Delmar habang abala pa rin siya sa kakatingin sa magiging kwarto niya at sa paghanga doon. Mamaya pagtapos mo riyan, ipapakilala kita sa ibang kasambahay. Konti lang naman ang gamit na dala ni Nian kaya hindi naman siya matatagalan sa pag-aayos ng mga gamit niya. Nang may kumatok na sa pinto niya ay tumayo siya para pagbuksan ito. Ang akala niya ay si Manang Delmar nasa labas. Kaya nagulat siya na makita roon si Sage na may hawak na teddy bear at nakatingala sa kanya. Ma'am Sage, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong niya sa bata. Umirap ito at pumasok sa loob ng kwarto niya. Naupo naman sa kama at seryoso siyang tiningnan.
What took you so long? I told you I want to play. Ay, pasensya na. Gusto mo ba na maglaro tayo ngayon? Tanong ni Nian at lumapit sa harap ng bata. How do you like your room? I asked all of our maids to clean this room so you would be comfortable. Sa tingin mo ba'y malinis naman ang ginawa niya or should we change the design? Nako, hindi na po kailangan palitan ng design. Sobrang ganda po ng design at malinis din po. Tumango si Sage. Okay then. I think for the first time they did a great job. Ngumiti at tumango rin si Nian. Gusto mo bang maglaro tayo? Sabihin mo lang sa akin kung anong klase ng laro ang gusto mo at alam ko lahat. And how did you know all the games? May kapatid ako. Madalas kami maglaro sa labas kapag wala siyang pasok. Alam mo ba ang larong tumbang preso o luksong baka? Napakunot naman ang noon ni Sage. I don't know either of what you mentioned. Chinese garter, alam mo ba yon? Umiling lang ulit si Sage na para bang nahihiwagaan na sa mga larong sinasabi niya. Kung gano'n na ituturo ko sa yung laro na yon, masaya yon, sabi niya. Lahat ng mga laro namin na ituturo ko sa'yo. Sa ngayon, ano muna ang gusto mong laruin natin? This? Pinakita nito sa kanya ang laruan na hawak. Her name is Cindy. Let's play with her. Ngumiti si Nian at nagsimula na silang maglaro. Sa tingin ngayon ni Nian ay mabait naman itong si Sage. Parang isang normal na bata lang naman na gusto rin na magkaroon ng kalaro at pilit lang din na nagkukunwari na masungit. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit tinawag ito na maldita at masamang ugali. Matagal silang naglarong dalawa at kahit na medyo parang matanda na ito kung magsalita at sobrang hinhin ng kilos nito, ay nakita pa rin ni Nian ang side nito na isang batang babae na uhaw sa kalaro at pagmamahal sa ina. Sa tagal nga nila na naglaro ay napagod na si Sage at nakatulog na sa kama niya. Nang makatulog, ay kinumutan nito ni Sage at saka tinuloy niya na ang pag-aayos sa mga gamit niya. Ilang sandali pa ay muling may kumatok sa pinto ng kwarto niya at si Manang Delmar na ito. Kanina pa kita hinihintay na lumabas. Ang akala ko ay nakatulog ka kaya hindi na muna kita dinistorbo. Hindi ka pa rin ba tapos sa pag-aayos sa mga gamit mo? Patapos na po ako. Nakipaglaro po kasi ako kay Ma'am Sage kaya natagalan po ako. Pasensya na po kung pinaghintay ko po kayo. Paliwanag ni Nian. Naglaro kayo ni Sage? Tila nagulat pa si Manang sa nalaman. Nasaan siya? Natutulog po siya ngayon, napagod po kasi siya sa paglalaro. Pumasok si Manang Delmar sa loob ng kwarto para makita kung talaga bang natutulog nga si Sage sa kama at ang itsura ni Manang Delmar nang masigurado na hindi nga siya nagsisinungaling ay para bang nakakita ito ng multo. Kulang na lang ay malaglag ang panga sa sahig. Bakit po, Manang? Nagtataka na tanong ni Nian. Nagulat lamang ako dahil ngayon lamang ginawa ni Sage ang ganito. Tugon nito. Ang alin po, Manang? Ito, ang makipaglaro sa yaya niya at makatulog pa siya sa kwarto mo. Bumaling ito sa kanya. Ni minsan na hindi pa niya ginawa ang ganito noon, kaya walang yayang nagtatagal sa kanya dahil masyado siyang masungit sa kanila. Hindi naman maintindihan ni Nian kung anong ibig sabihin nito. Nais ba nitong sabihin na kakaiba siya sa lahat ng mga naging yaya ni Sage kaya sa kanya lang ito nakipaglaro at mabait din ito sa kanya? Hindi na lamang masyadong inisip ni Nian kung ano ang sinasabi ni Manang Delmar at sinabi niya na mamaya na lamang siya lalabas kapag nagising na si Sage. Baka kasi magalit ito kapag nalaman na iniwan niya lang ito mag-isa sa kwarto. Pagkagising nga ni Sage ay tinanong niya agad ito kung anong pagkain ang gusto nitong kainin for dinner na sinabi naman ito sa kanya. Omelette daw ang gusto nito at cookies naman for dessert. Nakipagkilala na kay Nian ng iba pang mga kasambahay habang nagluluto siya at masaya siya dahil halos lahat naman sila ay mabait. May iba lang na medyo masungit sa kanya. Marahil ay dahil sa bago lang siya sa trabaho kaya ganon. Nian, pagpasensyahan mo na lang ibang mga kasambahay ha. Sadyang ganon lang talaga ang mga ugali nila.
Sabi sa kanya ni Manang Delmar na napansin din pala ang hindi magandang pakikitungo sa kanya noong 3 kasambahay na siguro ay mas matanda lamang sa kanya ng ilang taon. Ah, ayos lang po yun, Manang. Naiintindihan ko naman po sila, sabi naman ni Nian. Tinapos niya ng pagluluto at handa ng dinner ni Sage na ilang sandali pa ay pumasok na sa loob ng kusina. Nang makita nitong mga hinanda niya at cute na designs gamit ang ketchup ay nagulat ito. Wow, you made all of this? Oo, sige, kumain ka na. Masaya na tumango si Sage. Naupo na ito sa hapag at tinitigan pa muna ng ilang sandali ang gawa niya bago nagsimulang kumain. Napapikit pa ito habang ninanamnam iyon. Wow, this tastes good! Puri nito kaya napangiti rin ng malaki si Nian. Masaya siya at nagustuhan nito ang luto niya. This could pass as my new favorite food. Masaya ako at nagustuhan mo. Sige pa, kumain ka pa ng marami para hindi ka agad madaling mapagod kapag maglalaro tayo. I don't like the chef's cooking. It tastes bland. But your omelette tastes different from what I've tasted before. May kakaiba siyang lasa na hindi ko pa po natitikman noon. What did you put in it? Nag-isip si Nian. Wala naman kasi siyang kakaibang ingredients na nilagay sa niluto niya. Wala naman. Niluto ko lang siya ng may pagmamahal. Oh, I didn't know love could make food taste good. I liked it. Habang masaya si Sage na kumakain, ang ibang mga maid sa kusina ay halos hindi na makakilos sa gulat. Iyon kasi ang unang beses na may pinuri si Sage at iyon din ang unang beses na narinig nila na kalmadong magsalita ang bata na para bang sobrang malapit na ito sa bago nitong yaya. Ang ganong side ni Sage ay nakikita lamang nila kapag kausap nito ang ama o hindi naman kaya ang lolo at lola nito. Pero maliban doon ay wala na. Lahat sila ay nagtataka kung anong meron kay Nian at sobrang lumanay ng bata dito. Dahil nga sa maaga pa ang pasok ni Sage bukas ay maaga rin itong pinatulog ni Nian. Naglaro lang sila ng ilang sandali pa bago niya ito pinag-shower. Binihisan ng pajama. Sinuklayan at tinuyo niya rin ang buhok nito bago siya naupo sa kama sa tabi nito at nagsimulang basahan si Sage para mas mapabilis itong makatulog. At dahil nga rin siguro sa kakaibang init ni Nian at pakiramdam ng batang si Sage ay ligtas na ligtas ito sa presensya ng bagong yaya, ay mabilis na nakatulog si Sage. Nang alam na ni Nian na mahimbing na ang tulog ni Sage, ay saka siya nagpasya na bumalik na sa silid niya. Pagbukas niya ng pinto ay laking gulat niya nang tumambad sa kanya si Adler na nagulat din na makita siya. Kaagad din naman na nakabawi ng gulat si Nian at yumuko siya sa harap nito. Good evening po, sir. Magalang niyang bati dito. Sumilip ito sa likod niya na para bang may hinihintay na magpakita roon. Ang anak ko? Natutulog na po siya, sir. This early? Para bang hindi ka panipaniwala na nakatulog na ang anak nito. And you put her to bed? Opo, sir. Maaga po kasi ang pasok niya bukas kaya pinatulog ko na po siya nang sa gano'n na hindi na siya antok pagising niya bukas. Paliwanag ni Nian. Sinabihan mo siya na matulog ng ganito kaaga and she obeyed you? Tumango si Nian. Opo. Nagalit ba siya sa'yo? Hindi po, pero nakiusap po siya na kung pwede raw po siya na mag-iPad pero hindi ko na rin po pinayagan at masama sa mga bata matagal na nakatutok sa screen. Mabilis kasing lalabo ang mga mata nila. Mas lalo pa na nagulat si Adler sa sinabi niya. Kapag kuwan ay sinabihan siya nito na hintayin nito dahil kailangan nila na mag-usap. Pinagmasta ni Nian ang boss niya na lumapit sa kama ng anak at hinalikan nito ang noo ng bata. Matapos ito ayusin ang kumot ni Sage kahit pa maayos naman na yon ay lumabas na sila sa kwarto ni Sage. Nakasunod lang si Nian kay Adler habang nagsasalita ito. I hope hindi ka naman nahihirapan sa pag-aalaga sa anak ko. Opo sir, ang bait nga niya pong bata eh. Nang dahil sa sinabi niya ay biglang napahinto sa paglalakad si Adler. Muntik pa nga mabangga siya sa likod nito dahil biglaan ang paghinto nito. Gulat na nilingon siya ni Adler. Did you just say na mabait ang anak ko? Bahagya na napakunot ang noon ni Nian at siya ay tumango. Opo sir, marami po siyang mga kwento at makulit po siya. Para lang po siyang kapatid ko nung medyo bata-bata pa ito.
Ngayon po kasi nagbibinata ng kapatid ko kaya hindi na po siya kasing kulit tulad ng dati. You're the first one to call my daughter like that, sabi nito. Naalin po, na mabait po siya? Yes. Napakamot si Nian sa ulo niya. Pero mabait naman po talaga siya. I know, hindi lang yun obvious. Ngumiti ito sa kanya. Thank you for taking care of her today. Matapos ang pag-uusap nila na yon ay sinabihan siya ni Adler na magpahinga siya. Nagpaalam at nag-goodnight na rin siya sa boss niya. Pagdating niya sa kwarto niya ay agad niyang tinawagan ng pamilya niya para mabalita ang mga ito kung kamusta ang araw niya. Masaya sila na nagugustuhan na ni Nian ang trabaho. Kinaumagahan ay maaga na ang gumising si Nian dahil 8 a.m. ang start ng pasok ni Sage. 5 a.m. pa lang ay gising na siya para marami siyang oras na maghanda. Siya nang nagluto ng request sa kanya ni Sage para sa almusal na tocino, hotdog at ang bago na nitong paborito na omelette. Mamayang 7 a.m. niya pagigisingin si Sage para makatulog po ito ng kaunti. Kanina kasi nang pumasok siya sa loob ng kwarto nito ay sobrang sarap pa ng tulog nito. Nakakaawa naman nagisingin na. Ganon din kasi ang kapatid niya noon. Kapag may pasok ay laging masarap ang tulog. Good morning po, Manang! Pasiglang bati ni Nia nang may marinig siyang mga yapak papasok ng kusina. Morning! Nabigla siya sa lalim ng boses kaya agad niya itong nilingon. Hindi pala si Manang Delmar ang pumasok, kundi si Adler. Good morning po, sir. Pasensya na po. Akala ko po kasi si Manang Delmar po kayo. Utal-utal na bati niya dito. Tumangulang ito sa kanya at lumapit sa sink para magtimpla ng kape. Sinundan niya naman ito ng tingin. Magulo pa ang buhok nito. Nakasuot ng itim na t-shirt at pajama. Kahit bagong gising ay gwapo pa rin ito. Daig pa nito ang bida sa mga pinapanood niyang K-drama noon. Nabigla si Nian at agad na iniwas ang tingin nang biglang mag-angat ng ulo sa kanya si Adler. Mariin naman siyang napalunok at lihim na pinagalitan ng sarili dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Bakit ikaw ang nagluluto para sa almusal? Nagtanong ito sa kanya. Ito po kasing request sa akin ni Sage kagabi bago siya natulog. Sagot niya na may ngiti sa labi sabay tumingin siya dito. Gusto niyo po bang isabay ko na rin kayo ng para sa breakfast ninyo? Tiningnan naman ni Adler ang niluluto niya at natakam kaya pumayag ito sa alok niya na pagluto na rin ito. Gusto niyo rin po ba ng omelette, sir? Paborito po ito ni Sage. Paborito niya? Opo, sir. Bukang bibig niya nga po ito kagabi. Pagyayabang niya. Pagluluto ko na rin po kayo para matikpan niyo rin po. Ilang sandali pa ay pumasok na rin ng ibang maids at butler sa kusina at sila nang naganda sa dining table. Nagpaalam naman na si Nian at gigisingin niya na si Sage para makapag-breakfast at shower na. Nahirapan siya nagisingin ng bata dahil masyadong masarap ang tulog nito. Antok pa na sinabihan nito ni Nia na maghilamos na ngunit mas gusto ni Sage na maligo na kaagad kaya tinulungan niya na ito. Pagkatapos noon ay siya nang nagsuot ng uniform nito na sinigurado niya na maganda ang pagkakaplansya. Tinuyo niya na rin ang buhok nito at tinalian niya ito ng sobrang cute na ikinatuwa naman ni Sage. Nang handa na si Sage ay bumaba na sila para makapag-breakfast na ito. Pagbaba nila ay agad na bumati si Sage sa ama na hindi pa kumakain pero nakapagpalit na ng mas formal na kasuotan. Sabay na nag-breakfast ang mag-ama at siya naman ay inabala ang sarili na ayusin ang lunchbox ni Sage. Matapos sila mag-almusal ay nagtungo na sila sa paaralan ni Sage at si Adler ang naghatid sa kanila. Bye, Dad! Malambing na paalam ni Sage sa ama tsaka humalik ito sa pisngi. Bye, take care and be a good girl, okay? Paalala naman ni Adler sa anak. Yes, Daddy, I'll be good today po, sabi ni Sage sa ama. That's my girl! Hinaplos ni Adler ang ulo ng anak bago lumabas si Sage sa sasakyan. Nagpaalam din si Nian kay Adler na nagbilin na alagaan niya si Sage. Naging masaya naman si Sage sa school dahil naroon siya para bantayan ito. Sa totoo niya, naihanga rin talaga si Nian sa talino ng bata dahil para bang basic na lang ito ang mga tanong ng guro nito. Hindi na nakakapagtaka kung bakit punong-puno ng stars ang kamay ni Sage na makauwi ito at puring-puri niya rin ito. I am not his real daughter.
Daddy is not my real father. Nabigla naman si Nian sa isinawalat sa kanya ni Sage. Kasalukuyang nakahiga sila sa kama nito at nabanggit sa kanya ni Sage kung gaano nito kamahal ang ama at ang lolo at lola nito, ngunit hindi lubos akalain ni Nian ang sumunod na sinabi ni Sage. Ayon dito ay hindi raw nito tunay na ama si Adler. Ang tunay kong ama ay ang nakakatandang kapatid ni Daddy. His name is Denver. He's 5 years older than Dad. But my mom was Daddy's fiancé, which means bunga lamang ako ng pagtataksil ng aking ina kay Daddy Adler. My mom cheated on my dad with my dad's older brother. They had me. Daddy and my real mom were almost getting married when Mom found out that she was pregnant with me. Our maid told me that before she was fired by Daddy Adler. After having me, my real parents tried to run away, but they got into an accident. And I was the only one who was saved by Daddy Adler because my real parents left me inside the car, alone, like I was some sort of a toy. Puno ng sakit ang tono ng boses ni Sage. Ang sabi nila, buhay pa naman daw ang tunay kong magulang. But they left. They ran away with each other, leaving me here. So, considering the actions of my biological parents, it's not unexpected that Daddy Adler doesn't feel affection for me. I can't really fault him for that. Tulad nga ng sabi ng ibang mga tao, bunga lang ako ng pagtataksil ng aking ina. At hindi naman ako tunay na anak ni Daddy. Huminga ng malalim si Sage. But at the same time, I also hope that Daddy will come to love me. Because I have so much love for him. To me, he's my father. Hindi lubos akalain ni Nian ang lahat ng mga sinabi ni Sage sa kanya. Ibinunyag din ito ang tunay na dahilan ni Sage kung bakit umaakto ito na maldita sa ibang mga tao. Sa ganoong pagkakataon lamang daw kasi nito nakukuha ang atensyon ng ama. Sa ganoong paraan lang nararamdaman ni Sage na anak ang turing ni Adler dito. Pero alam naman ni Nia na nagkakamali lamang si Sage. Ramdam ni Nia ang pagmamahal ni Adler para sa anak at marahil ay hirap lang si Adler na i-express yun dahil nga sa nangyari. Mahal na mahal ka ng Daddy Adler mo, Sage. Alam ko na mahal ka niya. Hindi niya man sabihin sa'yo, pero mahal ka niya. At ang turing niya sa'yo ay isang prinsesa. Ganun talaga ang mga ama. Hindi sila vocal sa pagmamahal nila, pero pinaparamdam nila. Pang-aalo niya kay Sage dahil ayaw niyang umiyak ito at ayaw niya rin na isipin ng bata na hindi ito mahal ng ama. Alam ko na mahal ka niya at iniisip niya na sobrang swerte niya dahil nagkaroon siya ng anak na katulad mo. Hindi naman sumagot si Sage at yumakap lang ito sa kanya. Hanggang sa makatulog ay nakayakap lang ito sa kanya. Naaawa naman si Nian sa bata dahil gusto lamang naman ito na maramdaman ang pagmamahal ng ama. Ngunit hindi naman niya alam sa kung paanong paraan niya masasabi kay Adler na gano'n na pala ang nararamdaman ni Sage dahil alam niya na wala naman siyang karapatan na makialam sa buhay nila. Yaya lamang siya at hanggang doon lang siya. Hindi na siya maaaring manghimasok sa mga buhay nila. Kakatapos lamang ni Nia na maghilamos at handa nang matulog nung may kumatok sa pinto ng silid niya. Lumapit agad siya ron nang hindi inaalala kung ano ang suot niya dahil nawaglit sa isip niya iyon. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang boss niyang si Adler na gulat na napatitig sa kanya. Bakit po, sir? Nag-aalangan na tanong niya dito. Tumikim si Adler at saka binalik ang tingin sa mukha niya. Hindi nakatakas sa paningin ni Nian ang pamumula ng tenga nito. Can we talk? Paglipas ng ilang sandali ay nagtanong si Adler. But first, get dressed. Wear something appropriate. Pagkasabi nito noon ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago pa man ito tuluyan na makalayo ay muli ito nagsalita. See me in my office. Habang dahan-dahan naman na bumaba ang tingin ni Nian sa dibdib niya at nag-init ang pisngi ng mapagtanto na manipis na spaghetti lamang pala ang suot niya at wala pa siyang bra, kaya bakat na bakat doon ang nipple niya.
Nabasa kasi ang damit niyang dala kanina pagpasok sa shower na kanyang pinapatong sa spaghetti kaya sando lang na suot niya at nawala na sa isip na yun lang pala ang suot niya nung may kumatok sa pinto. Sa mga sandaling yon, hinihiling ni Nia na bumuka na lamang ang kinatatayuan niya at lamunin na siya ng lupa sa labis na kahihiyan. Hindi niya na alam kung ano mukha pang ihaharap niya mamaya kay Adler matapos ang nangyaring to. Pinakalma niya muna ang kanyang sarili at nagmamadaling nagbihis ng mas maayos. Nang masigurado na ayos ng itsura niya ay nagtungo na siya sa opisina ni Adler. Hindi niya magawa makatingin ng diretso sa mga mata nito dahil sa labis na hiya at ang pakiramdam pa nga ni Nian ay nasunog ng pisngi niya. Pinakiusapan lamang siya ni Adler na magbigay siya ng update dito tungkol sa nangyari kay Sage. Gusto raw kasi nitong malaman ang lahat tungkol sa anak. Pagkatapos noon ay sinabihan siya nito na pwede na siyang bumalik sa silid niya. Oh, by the way, Miss Alvarez. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto ay muli ito nagsalita. Napahinto siya at nilingon ito. Po? I understand that there aren't many rules here, but I wanted to add something to the rules. Po? Tumikim si Adler na tila nag-aalangan pa. Please refrain from wearing sexy clothes similar to what you had on earlier. It's not that you're prohibited from wearing such attire. You have the right to choose what you wear. But before opening the door, please ensure you're dressed formally. That's all. You may leave now. Sobrang hiyang-hiya ni Nian sa nangyari at paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili na hindi na pwedeng maulit pa yon. Gusto niya na lang talagang ibaon ang sarili sa hukay dahil sa nangyari na yon. Sa sumunod na linggo ay laging ganon ang routine nila. Maaga siyang nagigising at siyang naghahanda ng breakfast ng mag-ama. Inaasikaso niya si Sage, pinapakain, binabantayan sa school at pagkatapos ng mga homeworks nila ay naglalaro sila sa hapon. At sa gabi naman ay kinakantahan o binabasahan niya si Sage hanggang sa makatulog na ito. Masayang-masaya ang bata sa pag-aalaga niya at maging ang ilan sa mga kasama nila sa mansyon ay masaya rin sa nakikitang pagbabago kay Sage. Halos kasi hindi na ito ang masungit na batang Sage na alam nila. Your father is still in the hospital, right? Tanong sa kanya ni Adler. Opo, sir. Sagot naman ni Nian. Kanina ay pinatawag siya ni Adler dahil nais daw siya nito makausap kaya nandito sila ngayon sa loob ng office nito dito sa mansyon. Hindi pa ba siya magaling sa sakit niya? Ang totoo po niya ay nasa recovery na po si Papa. Ayon sa doktor, pwede na po siyang lumabas pero dahil hindi pa po namin bayad ang mga bills ay hindi namin siya malabas. Siguro po kapag natanggap ko ng sahod ko, makakalabas na siya. Eh di mas lalo lamang kayong mapapagastos kung maghihintay pa ng ganong katagal. Opo, pero ang sabi naman po sa amin ng pamunuan ng ospital ay pwede naman po daw na magkaroon kami ng balance sa kanila. Nahuhulog-hulugan ko naman po ang balance namin. Paliwanag niya. Magkano bang bill niyo sa ospital at ako na magbabayad? Po? Dahil sa pakabigla ay lumabas ang boses niya. Naku, hindi niyo na po kailangan na gawin yon. Nahihiya niyang sabi. You're a good nanny to my daughter. At nakikita ko na inaalagaan mo naman siya na maayos. You're making her happy kaya wala akong nakikitang mali kung gagawin ko yan. Isipin mo na lang na dagdag yan sa sahod mo because you're doing good with your job. Sobrang laki ng pasasalamat ni Nian kay Adler dahil nakalabas na sa ospital ang ama niya ng mas maaga. Nagkaroon din siya ng day off matapos ang 3 linggo niya ng pagtatrabaho at masaya siyang umuwi sa kanyang pamilya. Ate! Nagtaka si Nian at magulang nila na makita ang mukha ng kapatid niyang si Jake na para bang nakakita ng multo. Oh, bakit Jake? Nagtataka na tanong ni Nian sa kapatid. May tao sa labas ate. May magandang sasakyan at gwapong lalaki. May buhat po siyang bata na umiiyak at hinahanap ka ate. Agad namang napatayo si Nian sa sinabi ng kapatid at lumabas siya ng kanilang bahay. Nakita niya nga kaagad ang mag-ama na sina Adler at Sage na umiiyak. Nang makita siya ni Sage ay pinahid nito ang luha at in-outstretch ang kamay sa kanya. Sir, ano po nangyari? Bakit po siya umiiyak?
Nag-aalala na tanong ni Nian at saka binuhat niya si Sage na agad namang yumakap sa kanya. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak eh. She keeps on looking for you. Paliwanag nito. Pasensya ka na kung naabala ka namin. I know that it's your day off. Okay lang po yun. Sagot niya habang hinahagod ang likod ni Sage para tumigil na ito sa pag-iyak. Huwag ka nang umiyak, andito naman ako. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Sage. Don't leave me again. Oo, hindi na ako aalis. Dito lang ako kaya huwag ka nang umiyak, okay? Tumangutango si Sage na mahigpit pa rin ang yakap sa kanya at humihikbi pa. Pinapasok niya ang mag-ama sa loob ng kanilang tahanan at hindi na magkanda o gaga ang ina niya at ang lolo't lola niya sa pag-aasikaso sa mga ito. Maliit lamang ang bahay nila ngunit lagi naman yung malinis kaya hindi naman masyadong nakakahiya para sa mag-ama ang bahay nila. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin para makalabas po kaagad ako sa ospital, sir. Wika ng kanyang ama kay Adler. Habang buhay po namin natatanawin na isang malaking utang na loob ang kabutihan niyo po sa aming pamilya. Bahagya namang umiti si Adler. Walang anuman po yan, sir. Ang mahalaga po ay ayos na po kayo. Are you sick po ba, old man? Tanong ni Sage na nakaupo sa tabi ni Nian dahil ayaw nito na lumayo sa kanya. The old man sounds rude, doesn't it? Should I just call you Lolo? Ngumiti naman ang ama ni Nian. Oo naman, pwedeng-pwede mo akong tawagin na Lolo. At oo, may sakit ako. Kakalabas ko lang ng ospital. At naoperahan din ako kaya heto, hindi pa ako masyadong nakakakilos. Tumangutango naman si Sage. Oh, that sounds painful. I hope you get better soon. Tumayo si Sage at lumapit sa kanyang ama. May I see your wounds? I'm going to be a doctor when I get older, so I should know when your wound heals. Napangiti ang kanyang ama tsaka tinaas ang damit para ipakita kay Sage ang sugat nito. Tiningnan naman yun ni Sage na mabuti. Wow! I must say na mabilis ang paggaling mo, Lolo. Siguro by next month ay tuluyan na yan na magaling and you can move around na. Nakangiti naman at tinitigan ni Sage ang mukha ng ama niya na napapangiti rin dahil sa natutuwa sa bata. You're doing a good job, Lolo. Congratulations on healing quickly. Thank you, Doc. Saad naman ng kanyang ama kaya napahagikik si Sage. Nagkatinginan silang dalawa ni Adler at hindi maitago ang ngiti sa labi nito nang makita na ganong kasaya ang anak. Doon na rin sila nag-lunch dahil nagluto ang kanyang ina ng masarap na pagkain. Wow! Mas masarap pa po pala ang food ninyo dito kaysa sa luto ng chef namin. Sabi ni Sage na sarap sa kinakain. Kumain ka pa ng marami. Eto oh. Nilagyan ni Jake ng ulam ang plato ni Sage. Mas mabilis kang tatangkad kung marami kang kakainin. Iyang pakbet, bagay sa'yo yan. Thank you, Kuya Jake. Masaya si Nia na makita na agad din na nagkasundo ng kapatid niya si Sage at para na nga silang magkapatid. Pangarap din kasi ni Jake na magkaroon ng kapatid pa na babae. Pero dahil sa matanda na nga ang kanilang mga magulang ay hindi na ito nasundan at silang dalawang magkapatid na lang ang laging magkasama at ngayon na nandito na si Sage ay hindi nakakagulat na maalaga itong si Jake kay Sage. Kumain ka na po, sir. Masarap pong magluto si Mama. Sabi naman ni Nian kay Adler at saka nilagyan na ng kanin ang plato nito. Thank you. Sabi sa kanya ni Adler kaya matapis niya itong initian. Ang hindi alam ay nasa kanilang mata ng magulang ni Nian. Nalihim na lang na napapangiti. Masayang-masaya naman si Sage sa bahay nila dahil kalaro nito ang Kuya Jake nito at iba pang mga bata sa kanilang bakuran. Halos araw-araw na nga ito na umuwi. Si Adler naman ay kausap lang ang lolo at lola at saka magulang niya. At kita naman ni Nian ang ngiti sa mga labi ni Adler. Mukhang sobrang saya na mag-ama dito sa bahay nila. Sumama na si Nian sa mag-ama pabalik sa mansyon dahil total bukas ay balik trabaho naman na siya. At dahil nga sa sobrang laro ni Sage kanina, kasamang ibang mga bata ay nakatulog na ito habang nasa biyahe. Thank you for always making my daughter happy, Nian. Sabi sa kanya ni Adler habang nagmamaneho.
Walang anuman po yun, sir. Masaya rin po ako na makita siyang masaya. Salamat din po sa pagpapasaya sa pamilya ko. Lalong-lalo na po kay Jake. Gustong-gusto po kasi noon na magkaroon ng kapatid. Jake is a cool guy. I like that kid. He's just as lovable as you, sabi pa ni Adler. You can tell him to visit home when he doesn't have school. I'm sure magiging masaya si Sage na muli siyang makalaro. Nako, sigurado rin po ako na magiging masaya yon kapag muli siyang makalaro si Sage. Sobrang himbing na ng tulog ni Sage na hanggang sa makarating sila sa mansyon ay hindi man lang ito nagising. Binuhat ni Adler ang anak patungo sa silid nito habang ang mga kasambahay na nakakita sa kanila ay sobrang gulat na gulat. Alam kasi nila na day off ngayon ni Nian. Ngunit sa halip ay sabay pa silang umuwi ng mag-ama. Sobrang naging malapit na nga si Sage kay Nian na halos ayaw na nitong malayo pa sa kanya kahit sa maikling sandali. Nabanggit naman sa kanya ni Manang Delmar na sobrang laki raw talaga ng naging pagbabago sa ugali ng bata mula nung dumating siya. Hindi na raw nila ito makita na magalit at sa halip ay lagi itong masaya at magalang na rin kung makipag-usap kahit na kanino. Ang bagay na yon ay nagpapasaya kay Nian. Masaya siya dahil naging parte siya sa pagbabago ng ugali at pakikitungo ni Sage sa ibang tao. At aaminin din niyan na sa ikli ng panahon na sila ay magkasama ni Sage ay naging sobrang malapit na sa kanya ang bata. Para bang sariling anak niya na rin talaga ang turing niya dito at sobrang lalim na ng koneksyon nila. Masaya ako na makita na sobrang masaya na si Sage, anak, sabi kay Adler ng ina na si Elena. Habang pinagmamasdan nila ang anak niyang si Sage na masayang kalaro si Nian at ang kapatid ni Nian na si Jake na kanina ay bumisita para makapaglaro kay Sage. Ang tatlo ngayon ay masayang naglalaro ng luksong baka sa kanilang bakuran. Ako rin, Mom, wika naman ni Adler. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw at makikita ako na ganito kasaya ang anak ko. Sobrang laki ng pinagbago ni Sage mula nang dumating sa buhay niya si Nian. Saad ng kanyang ina. Hindi ko alam kung anong klaseng mahikang meron sa babaeng yan pero malaking pasasalamat ko sa kanya dahil napasaya niya si Sage. Napasaya niya kayong dalawa. Napatingin si Adler sa kanyang ina dahil sa sinabi nito at bumaling din ito sa kanya. Ngumiti at saka nagpatuloy. Masaya ako na dumating siya sa buhay ninyo dahil tila ba na bago niya ng mundong ginagalawan ninyong mag-ama. Hindi lamang si Sage ang naging sobrang masaya sa pagdating ni Nian, kundi ikaw din. Hindi ko mawari kung ang dahilan ba ng saya mo ay dahil sa nakikita mo na masaya ang anak mo o dahil sa taong nagpapasaya sa anak mo. Hindi na nakapagsalita si Adler. Sa totoo lang ay hindi naman napapansin ni Adler ang pagbabago sa sarili niya. Hindi niya pansin kung napapangiti na rin ba siya dahil kay Nian. Pero pagdating kay Sage, kitang-kita ni Adler ang pagbabago sa anak niya. Kita niya kung gaano itong sumaya mula nang dumating si Nian sa buhay nila. At marahil nga ang dahilan kung bakit masaya rin si Adler ay dahil sa nakikita niya na masaya ang kanyang anak. Nang biglang tumingin si Nian sa gawin ni Adler ay hindi niya na nagawa pa na makaiwas ang tingin. Ngumiti ito sa kanya. Sabay noon ay ang pag-ihip ng hangin na pumalid sa buhok at suot nito na bestida. Sobrang ganda nito sa paningin ni Adler. Parang isang diwata na walang kahit anong kapintasan. Napansin naman ni Elena ang titig ni Adler sa dalagang si Nian at napangiti. She's beautiful, right? Tanong ni Elena sa anak. She is. Wala naman sa sariling na isatinig ni Adler at nang mapagtanto nito kung ano ang sinabi ay agad na napatikim. Yes, she's beautiful. Wala namang ibang sinabi ang kanyang ina at tumawa at iiling-iling ito ngunit alam ni Adler na may ibang ibig sabihin ang tawa ng kanyang ina. Nang ayain sila ni Nia na makipaglaro sa kanila ay agad siyang lumapit sa kanila para maiwasan ng ina. Habang si Elena naman ay nagsabi na mamaya na lamang makikipaglaro dahil sa mainit pang panahon. Tsaka naupo at pinanood lamang mga ito. Masayang masaya si Sage ng araw na yon dahil buong araw ay naglalaro lang sila ng Tito Jake nito. Kaya naman pagsapit ng gabi ay agad ding nakatulog si Sage dahil sa sobrang pagod sa paglalaro. Kasalukuyang nasa balcony sila ni Adler. Gabi na ngunit hindi pa siya dinadalaw ng antok.
May mga bumabagabag sa kanya kaya napagpasyahan niya na lumabas muna para magpahangin. Ngunit hindi niya akalain na nasa balcony din pala si Adler. Tulad niya ay hindi rin ito makatulog. Mas komportable na nga ngayon si Nian kay Adler kaya nagawa niya ng makipagkwentuhan dito. At napag-usapan nga nila ang anak nitong si Sage. My daughter. Paninimula ni Adler tsaka huminga ito ng malalim. Alam niya na hindi ko siya tunay na anak. Alam niya na bunga siya ng pagtataksil ng kanyang ina sa akin. She knows that her real father is not me but my own brother. Ang iniisip niya ay hindi ko siya mahal dahil doon. Iniisip niya na hindi siya mahalaga sa akin dahil bunga siya ng kataksilan ng kanyang ina. Mahihimigan ng salita ang boses ni Adler. Tumingala ito sa langit at mapait na ngumiti. I admit, at first, I find it really hard to express my love for her dahil sa tuwing nakikita ko siya, ay naaalala ko ang kataksilan ng kanyang ina at kapatid ko sa akin. But I am trying. I am trying my best to shower her with all my love and care. Noon ay halos hindi ko siya magawang tingnan dahil kinamumuhian ko ang magulang niya. Ngunit ako ang tumayong ama niya. Ako ang tinuturing niyang ama. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ko na siyang mahalin na para bang sarili ko na ring anak. I love her. I love her so much. But I struggle to find the right words or actions to show her how deeply I love her. I don't know how to make her feel that she's very loved by me. And I couldn't imagine a life without her by my side. Because she's my only daughter. At hindi nga siya nagkakamali ng inakala. Tunay nga na mahal ni Adler ang anak ngunit hindi lang nito alam kung paano iyon ipaparamdam kay Sage. At nakahanda siya na tulungan ito. Handa niyang tulungan si Adler na mapakita kay Sage na mahalaga ito para kay Adler. Gusto niya kasi na makikita rin ni Sage na masaya ito. Iyong tunay na masaya. At naging malapit na rin kay Nia ng bata. At ang makita itong masaya ay gusto niya ring masilayan. Mahal na mahal ka rin ni Sage, sir. Lagi niya nga pong sinasabi sa akin kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya kaswerte na ikaw ang ama niya. Sabi niya na kinatuwa naman ni Adler na marinig. Ang sabi niya nga po sa akin ay wala siyang ibang hihilingin na maging ama kundi ikaw lamang. Kahit hindi daw ikaw ang tunay niyang ama. Na kung sakaling mababago man ang panahon, nais niya raw na ikaw ang tunay niyang maging ama. Opo, tama nga po kayo na alam niya po ang tungkol sa tunay niyang ama. Nabanggit niya din po yun sa akin na ang tunay niya daw na ama ay ang kuya ninyo. Malungkot po siya nung sinasabi niya sa akin yun dahil alam niya raw po kung gaanong kahirap yun para sa inyo. Ang mga mata nito ay punong-puno ng emosyon habang nakatingin sa kanya. Sa ilalim ng sinag ng buwan ay kumikinang ang mga mata nito. Naiintindihan ko po na hindi po madali para sa inyo ang lahat ng mga nangyayari sa inyo noon. Kung tutuusin ay mahirap din po talaga na matanggap ang lahat matapos ang ginawa nila sa inyo. Pero wala naman pong kasalanan doon si Sage. Inosente po siya sa kasalanan ng magulang niya. Ang gusto niya lang po ay maramdaman niya ang pagmamahal ninyo. At alam ko rin po kung gaano niyo siya kamahal. Mahirap naman po na iparamdam sa kanya yon sa ngayon. Ngunit sigurado po ako na kung sisimulan niyo lang po sa maliit na step, ay masasanay din po kayo. Sinabi niya kay Adler ang lahat ng sa tingin niya ay maaari nitong gawin para maiparamdam kay Sage ang pagmamahal nito. Kung ano ang mga sinabi sa kanya ni Sage na magpapasaya dito. Alam niya na ang lahat ng iyon ay makakatulong para kay Adler na mas maparamdam kay Sage ang pagmamahal nito. At ang lahat ng iyon ay ginagawa nga ni Adler. Gusto ni Sage na mas maglaan ng oras ang ama para makapaglaro sila at yun nga ang ginawa ni Adler. Gusto rin ni Sage na bumisita sila sa mga rides at ginawa rin yan ni Adler. Mommy? Nabigla si Nian sa itinawag sa kanya ni Sage. Kagagaling lang nito sa school at nandito sila ngayon sa loob ng silid nito. Mahinang natawa naman si Sage sa reaksyon niya. Your reaction is so funny po. Hagikik pa nito sabay takip sa bibig. These past few days ay nasanay na rin si Sage na gumamit ng po at opo sa tuwing may kausap ito na mas matanda.
Didn't we have a contract that I'd call you mommy because you're now my new mom? Ah, oo nga. Saad niya tsaka lumapit sa tabi nito. Ang akala ni Nian ay nakalimutan na nito ang tungkol sa contract nila dahil matagal na siyang nagtatrabaho rito. Ngunit ngayon lang nito nabanggit ang tungkol doon. Thank you po, mommy. Malambing na sabi ni Sage sa kanya at niyakap siya. Ha? Para saan? Dahil po sa'yo, kaya alam ko po na mahal po pala ako ni Daddy. Diretsong tumingin naman sa mga mata niya si Sage at saka ngumiti na matamis. Narinig ko po kasi kayo na nag-uusap sa balcony last week. Narinig ko po mga sabi ni Daddy na mahal niya po ako at hindi niya raw po kaya na mawala ako. Iyon pong unang beses na narinig ko si Daddy na sinabi niya po yon. At tama po pala mga sinabi niyo sa akin noon na tunay niya po akong mahal. Halatang masayang-masaya ito sa nalaman. At dahil po yun sa inyo, thank you so much po for everything, Mommy. Inabot ni Nia na mukha ni Sage at saka pinanggigilan niyon. Wala naman ako masyadong ginawa eh. At saka una pa lang ay alam ko naman na mahal ka ng daddy mo. Masaya ako na malaya niya nang naipaparamdam sa'yo yun ngayon. Oo nga po, Mommy. At dahil po yun sa inyo, malaki po ang naging help ninyo po at sobrang masaya po ako ron. Malambing na sabi ni Sage at muli siyang niyakap. Napangiti naman si Nian at niyakap niya rin ito pabalik. Walang singsayang naramdaman ni Sage sa tuwing naglalaro ito at ang ama at alam ni Nian na huwag ganun din naman ang nadarama ni Adler. Kitang-kita niya ang kislap ng saya sa mga mata nito. Punong-puno ng pagmamahal ang mata ni Adler sa tuwing nakatingin ito sa anak. Tito Jake, patali po ng buhok. Lumapit si Sage kay Jake na noon ay kausap ang mga katropa at inabot ang pantali sa buhok. Sa ngayon ay nandito sila sa bahay nila at masayang nakikipaglaro si Sage sa ibang mga bata. Silang dalawa lang ang nandito dahil sa busy pa si Adler sa trabaho sa opisina. Pinagmasdan ni Nian kung paanong talian ni Jake ng buhok si Sage, habang abala pa rin ito sa pakikipag-usap sa mga katropa. Sa sobrang lapit ng dalawa ay talagang kahit gaano pa ka-busy si Jake ay inalagaan talaga nito ang naglalambing na si Sage. Sa presensya at pag-aalaga ng kapatid niya kay Sage ay alam na ni Nian na ramdam nito ang pag-aalaga at pagmamahal ng isang kuya. Pamangkin mo ba siya, Jake? Biglang nagtanong ang isa sa mga katropa ni Jake. Ah, oo pare. Wow, para siyang isang Maynika, no? Purinong isa pang tropa pa rin ni Jake. Ang ganda niya. Pwede siyang mag-artista. Pero magkawig na kayong dalawa. Natawa rin si Jake. Lagi nakadikit sa akin to eh. Bigla namang napatingin si Nian sa tabi niya nang may tumayo doon at nagulat na makita si Adler. Sir, gulat niyang sambet. Tumingin at ngumiti sa kanya si Adler. Kanina po ba kayo? Not really. Kinausap ko pa sila lolo sa loob kanina. Paliwanag nito. Lolo at lola na rin ang tawag nito sa lolo at lola niya na mabilis ngang naging ka-close ng mag-ama. Tawagin ko na po ba si Sage? Binalik ni Adler ang tingin kay Sage na ngayon ay may pinapakita ng kung anong klase ng laruan sa Tito Jake nito. Mamaya na. Mukhang nag-i-enjoy pa naman siya makipaglaro sa Tito Jake niya. Oo nga po. Tuwang-tuwa nga sa kanyang mga katropa ni Jake. Aniya at bahagyang natawa. Mukhang mapapalitan na ang lugar ko sa puso ng anak ko. Mas gusto niya na ata ang Tito Jake niya kaysa sa akin na ama niya. Natawa na lamang si Nian sa sinabi nito, samantalang nang makita naman ni Sage ang ama ay agad itong tumakbo habang tinatawag ang ama. Ngunit noong nasa kalagitnaan na ay bigla itong huminto para balikan si Jake at hinila rin ito palapit. Muli naman na natawa si Nian dahil mukhang tama ngang sinabi ni Adler na may bago ng paborito ang kanyang anak. Hindi nito magawang iwan si Jake na tumatawa. Sorry kuya, mukhang mas gusto po ako ni Sage kaysa sa inyo. Nangaasar pa na sabi ni Jake sa sunod ay nagkunwaring nagtatampo na si Adler. Don't worry po daddy, mas love pa rin po kita. Malambing na sabi naman ni Sage sa ama. Pero
Mas love ko po to si Tito Jake, si Mommy, tsaka lahat ng lolo't lola ko. Pang second lang pala kayo sa puso ko, Dad. At pahabol pa ni Sage kaya muling napahalakhak ng magpaut ang ama na kunwari ay nagtatampo. Naging malapit din sa magulang at lolo at lola niya si Sage na parang apo na rin ang turing at ang gusto ay laging bumisita sa bahay nila. Mag-amiga na rin ang mga ito at ng magulang ni Adler na kung bumisita sa bahay nila ay halos ayaw na rin umuwi dahil masyadong nawiwilis sa pakikipagkwentuhan sa mga ito. Kahit sobrang yaman ng pamilya ni Adler ay sobrang down to earth pa rin talaga nila at isa yon sa dahilan kung bakit naging kaibigan na rin nila ang kanilang mga kapitbahay at ang ilan sa mga suki nila sa palengke. Aba, hindi namin alam na nakapag-asawa ka pala ng isang ubod ng yaman na lalaki, Nian. Saad ng isa sa kanilang mga suki. Nasa palengke sila ngayon dahil pinaparenovate yun ni Nian para mas palakihan at itong mga marites ay pinalibutan na kaagad sila. Ay, hindi ko po siya asawa, ante. Boss ko po siya. Paliwanag ni Nian. Boss daw. Halata naman na asawa mo siya tsaka mommy ang tawag sa'yo nung bata na malamay ni kang ganda. Sa totoo lang ay tingin ng lahat ng asawa niya nga talaga si Adler dahil sa lagi niya raw itong kasama sa tuwing pumupunta sa bahay nila at mommy din ang tawag sa kanya ni Sage. Kahit nasabihin pa ni Nian ang totoo ay walang naniniwala sa kanya. Kailan pang kasal niyo, Nian? Imbitahan mo naman kami, oh. Sabi pa ng isang babae. Oo nga naman, Nian. Gusto rin namin na maka-attend ng kasal ng mga mayaman. Nahihiya na napakamot si Nian sa ulo niya tsaka natatawa na lang na nagpaliwanag. Wala pa naman pong kasal na magaganap, auntie. Masyado po kayong advance, ha? Pero hayaan niyo po. Pag nahanap ko na po ang the one ko, lahat po kayo imbitado sa kasal ko. Lumapit sa tabi niya si Adler tsaka ngumiti na sa ginang. Magandang araw po sa inyo. Hindi naman nakapanggalaw ang mga ginang at napatitig lang kay Adler. Sage said she's hungry. Should we grab something to eat? Tanong ni Adler. Tumango siya. Opo. Nagpaalam na siya sa mga ginang at ganun din si Adler. Sabay sila na naglakad at nilapitan si Sage na noon ay nakakapit sa damit ng Lolo Fernando. Tuluyan ang gumaling ang kanyang ama, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito hinayaan na magtrabaho. Ngunit dahil nga sa sobrang mapilit ang kanyang ama at hindi rin daw ito sanay na walang ginagawa, ay hinayaan nila itong magbantay sa renovation ng kanilang munting palengke. Mahalaga para sa kanila ang kanilang palengke. Doon kasi kumukuha ang mga magulang nila ng pantusto sa kanila para makapag-aral at may makain sila sa pang-araw-araw. At ngayon na nakapag-ipon na si Nian mula sa sahod at bonus niya, ay nagdesisyon sila na palakihan ang market nila na yon. Gusto niya kasi talaga na bigyan ng maayos sa buhay ang magulang niya at alam ni Nian na isa sa pangarap ng magulang niya ay mapalakihan ang maliit nilang palengke. Total, bayad naman na sila sa lahat ng mga utang nila ay unti-unti niya nang tinutupad ang isa sa mga pangarap ng magulang at wala ngang naging kapantay ang ngiti sa mga labi nila nang dahil doon. Masaya rin para sa kanilang mag-ama na sina Sage at Adler. Salamat sa lahat, Nian. Nabigla si Nian sa sinabi sa kanya ni Adler. Nasa park sila ngayon at si Sage ay masaya na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Magkatabi sila nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Para saan? Nagtaka naman na tanong ni Nian. Tumingin sa mga mata niya si Adler at saka ngumiti. Sa lahat. For making our lives brighter and for bringing joy to us. Mula nang dumating ka, ay sumaya kaming mag-ama. You didn't just bring us smiles, but you changed our lives entirely. You were like a burst of sunshine after the storm. And I will always be thankful to you for that. Napangiti siya. It warms our heart to hear those genuine words from Adler at masaya rin si Nian na isa siya sa mga naging dahilan kung bakit mas lalong naging masaya ang buhay na mag-ama. Masaya siya na nagkaroon ng mabuti na pagbabago sa mga buhay nila sa kanyang pagdating. Mabilis na lumipas sa mga araw at hindi na nga namalaya ni Nian na isang taon na pala siyang nagtatrabaho bilang yaya ni Sage. Wala pa rin pagbabago at masaya pa rin. Katunayan ay mas lalo pa sila na naging malapit sa isa't isa, lalo na silang dalawa ni Sage. Ang pakiramdam ni Nian ay anak niya na rin talaga ang bata
at halos hindi niya na makaya na malayo dito. Alam naman ni Nian na hindi yon maganda dahil sa yaya lamang niya si Sage at hindi naman habang buhay na kailangan nito ang isang yaya, ngunit hindi niya napigilan yon. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalo lang na napapalapit sa kanyang mag-ama. Hanggang sa unti-unti niya na rin nararamdaman na hindi lamang si Sage ang nagkakaroon ng puwang sa puso niya dahil maging si Adler ay nakapasok na rin doon. Ganun pa man na hindi niya iyon hahayaan na mas lalo pang lumalim dahil alam niya naman na pagdating sa huli ay siya lang din itong masasaktan. Hanggang sa isang taon na yon, naisundan pa naging 2 na. Masaya pa rin silang lahat, lalong-lalo na si Sage at kahit anong pigil ni Nian ay sadyang mas lumalalim pang nararamdaman niya para kay Adler. Hindi niyo rin naman masisisi si Nian dahil kaibig-ibig naman talaga si Adler. Isa itong mabuting tao at ama na sobrang mahal na mahal ang anak kahit pa hindi nito iyon tunay na anak. At ang bata ay bunga lamang ng pagtataksil ng babae na dapat ay pakakasalan nito. Kahit na hirap si Adler na i-express ang pagmamahal, ay ginagawa nito ang lahat para wag na ulit maisip ni Sage na hindi ito mahal ng ama. Ngunit ang kasiyahan nilang yon ay hindi rin nagtagal nang biglang bumalik ang manggugulo sa masaya nilang mga buhay. Nagpakita ang ina ni Sage kay Adler. Pumunta ito sa opisina ni Adler para sabihin na gusto na nitong bawiin ang anak. She went there. She said she wanted to take her from me. From us. Bakas ang takot at pangamba sa mukha ni Adler. Gusto niyang kunin sa akin si Sage. Ang anak ko. Hindi ako makakapayag na gawin niya yun. Hindi ko akayaan na makuha niya sa akin ang anak ko. But I know that I have no rights na itago siya sa tunay niyang magulang. She's not mine to begin with. Hindi ako ang tunay niyang ama. Paano ko mas piliin ni Sage ang tunay niyang magulang kesa sa akin? Pinakalma ito ni Nian. Huwag kang mag-alala, sir. Sigurado ako na kung sakali man na dumating ang araw at kailangan ni Sage na mamili, nakakasiguro ako na ikaw ang pipiliin niya. Mahal na mahal po kayo ng anak mo, sir. At hindi rin tayo papayag kung kukunin siya mula sa atin. I love her too, Nian. Mahal na mahal ko ang anak ko. Wika ni Adler. Ngunit wala akong karapatan sa kanya. Ang kuya ko, siya ang tunay niyang ama. I am just her uncle. Mas may karapatan sa kanya sila dahil sila ang tunay na mga magulang ni Sage. Sila man ang tunay niyang magulang. Ngunit ikaw ang mas tinuturing niyang ama. Saad ni Nian. Ipagdasal na lamang po natin na umabot sa punto na kailangan mamili ni Sage o lumayo sa atin. Dahil ang bata lang masigit na mahihirapan. Ang hindi alam ng dalawa habang nag-uusap sila ay nakikinig naman sa kanila si Sage. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng ama at hindi alam ni Sage kung ano ba ang dapat na maramdaman sa nalaman na bumalik na pala ang kanyang tunay na ina at nais na siya nitong makasama. Aaminin ni Sage na noon ay gustong-gusto nito na makasama ang tunay niyang mga magulang. Gusto rin nitong makita ang ina at nais nito na maramdaman ang pagmamahal nito. Pero sa ngayon, hindi mawari ng bata kung nais pa ba nito na makasama ang tunay na magulang. Ang pagmamahal na hinahangat ni Sage na maramdaman noon mula sa magulang niya ay pinaparamdam ngayon sa kanya ng Daddy Adler at Mommy Nian niya. Ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina ay naranasan niya ngayon kay Nian. Walang makakapantay sa pagmamahal at pag-aalaga na pinaparamdam sa kanya ng Daddy Adler at Mommy Nian niya. Ngunit syempre, bilang isang bata at gusto rin niya na maranasan na mahalin at alagaan ng tunay niyang magulang. Dad, tawag ni Sage sa ama. Yes? Sagot naman ni Adler na pilit na tinatago ang lungkot sa itsura. You know I love you, Dad, right? Oo naman. Alam ni Daddy yon. Ngumiti si Adler bago binuhat ang anak na yumakap sa kanya. Napangiti naman si Adler at pinikit ang mata para pigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mahal na mahal ka rin ni Daddy, anak. You're Dad's only princess. And no matter what, you will always be Daddy's princess.
Matamis naman ng umiti si Sage sa ama. And you will always be my daddy. My only daddy. Merong pangamba pa rin si Adler sa kanyang puso dahil alam niya na anumang oras ay maaaring kunin ni Naomi sa kanya si Sage dahil may mas karapatan nito. Ngunit naniniwala siya sa pagmamahal ni Sage sa kanya. Naniniwala siya na mananatili ito sa tabi niya kahit anong mangyari. Mas may karapatan ako sa bata dahil ako ang tunay niyang ina, Adler. Galit na sigaw ni Naomi kay Adler. Hindi mo siya anak. Anak namin siya ng kapatid mo. Kaya bakit hindi mo na lamang siya ibigay sa amin para makasama namin ang anak ko? Anak mo nga siya, Naomi. Anak niyo siya ni Kuya at tito niya lang ako. Pero nasan kayo nung kailangan niya kayo ni Denver? Nasan ka nung kailangan ka ni Sage ng pag-aalaga at pagmamahal ng isang ina? Hindi ba wala ka? Hindi ba mas pinili mo na lang na magpakasaya at iwan ang anak ninyo? Sa labis sa galit ay mataas din ang boses ni Adler. Iniwan niyo siya noong higit na kailangan niya kayo. Noong kailangan na kailangan niyang magulang niya. Sage was only 1 month old when you left her inside that car. Iniwan niyo siya kahit na alam niyo na anumang sandali ay maaaring sumabog ang sasakyan na yon. Hindi niyo malang siya tsinek kung maayos ng basyat matapos ang aksidente at basta niyo na lang na iniwan sa loob ng sasakyan? Wala man lang kayo naging pakialam sa bata. Naisip niyo ba yon, ha? Hindi pa ako handa na maging ina noon sa kanya, Adler. Hindi ko pa makaya noon na maging ina sa batang alam ko na kinamumuhian mo. Dahil sa nagawa namin sa iyo ng ama niya. Hindi ka pa handa. Pinutol ni Adler ang sasabihin ni Naomi. Tsaka marahas siya na natawa dahil sa napakawalang kwentang bagay na lumabas sa bibig nito. Dahil hindi ka pa handa sa responsibilidad niyo? Nagawa niyo siyang iwan at hayaan na mamatay, ganun ba? Ganun ba yon, Naomi? Alam ko na alam mo na hindi ko magagawa yon, Adler. Hindi ko magagawa na hayaan lang ang anak ko na mamatay. Pero ginawa mo, Naomi! Galit na sigaw ni Adler. Nagawa mong gawin yan sa sarili mong anak. Kung hindi lamang kami dumating nung gabing yon, baka nagtagumpay kayo sa gusto niyong mangyari. Umiiyak si Naomi at sising-sisi sa ginawa. Sadyang hindi pa ako handa noon. Hindi pa ako handa na maging ina sa kanya dahil ang gusto ko noon ay ikasal muna bago magkaroon ng anak pero iba na ngayon, Adler. Handa na ako maging ina sa anak ko. Handa na ako at hindi ko na siya pababayaan. Kaya please, ibigay mo na sa akin ang anak ko. Hayaan mo nang makasama ko ang anak ko. Huwag mo siyang itatago sa akin. Hayaan mo na ako maging ina sa kanya. Hindi ko na kayang malayo pa ulit sa kanya. Namamakaawa sa kanya si Naomi para lang ibigay niya dito si Sage. Ngunit hindi siya pumapayag. Hindi niya ito pagbibigyan sa gusto nito. Hindi rin kaya ni Adler na malayo sa anak kahit paroon naisip niya na sobrang babaw ng dahilan ni Naomi sa pag-iwan nito noon kay Sage. Kung nagawa nito na iwanan ng noon ay walang kamuwang-muwang na si Sage dahil sa ganun lang kababaw na dahilan, posible na gawin ulit nito sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya pinalaki na maayos si Sage at tinuring na isang prinsesa para lang paulit-ulit ito na maksaktan at ituring na basura ng sarili nitong ina. Na kapag nagsawa na sila, ay maaari lang nila ulit itong iwan na para bang isang basahan. Hindi niya nahahayaan na muling masaktan si Sage ng sarili nitong mga magulang. Kung kailangan na umabot sa husgado ay nakahanda siya na lumaban. At hindi nga siya nagkamali sa iniisip niya na aabot nga sa husgado ang lahat. Nag-file na si Naomi ng kaso laban sa kanila at lumaban naman si Adler. Batid niya na dehado sila ngunit nilaban pa rin ni Adler ang para sa anak niya. I want to talk to my mother. Seryoso na sabi ni Sage sa ama. Napatigil si Adler at maging si Nian ay nagulat din sa biglang sinabi ni Sage. Anak? Please don't stop me from talking to my mom. Pinutol ni Sage ang kung ano man ang sasabihin ni Adler at kitang-kita rin ni Nian ang lungkot na bumalot sa mukha ni Adler dahil doon. I want to see and talk to her. I hope you will give me a chance to see her. Gusto man ni Adler na hindi pumayag sa gusto ng anak ay wala rin naman ito magagawa.
May karapatan din naman kasi ang bata na makausap ang ina nito. Napuno rin ng takot ang puso ni Nian para sa mag-ama at alam niya na ganun din ang nararamdaman ni Adler. Halatang halata sa mukha nito ang takot at pangamba. Sinunod ni Adler kung ano ang gusto ni Sage. Hinayaan nga nito na makausap ni Sage ang ina. Hinayaan nila na bumisita si Naomi sa kanilang bahay at nang sandaling masilayan nito si Sage ay mabilis agad itong niyakap ng sobrang higpit ang anak. Napaiyak pa nga si Naomi, ngunit si Sage ay nanatili na walang reaksyon. Anak? Inabot ni Naomi ang mukha ng anak. Masaya akong makita ka. Sa wakas ay nakasama na rin kita. Akong tunay mong ina, anak. You're my mother. I know. Malamig ang pagkakabigkas na ni Sage at saka inalis nito ang pagkakahawak ni Naomi sa mukha nito. I'm glad you finally decided to show up. Akala ko'y wala ka ng plano na makita ko. Hindi anak. Noon pa kita gustong makita. Sadyang hindi lang ako hinayaan ng Tito Adler mo na lumapit sa'yo. I don't believe you. Malamig na sambit naman ni Sage. Kung talagang noon pa gusto mo na akong makita at may pumipigil sa'yo para mangyari yon, eh di sana gumawa ka pa rin ng paraan. But you didn't. Wala kang kahit anong ginawa. You know, Miss Naomi, matagal kong hiniling na makita kita sa personal. Gustong gusto kitang makita at makasama noon. Lagi kong pinagdarasal na balikan mo ko para makasama. You're important to me. Kahit wala ka sa tabi ko habang lumalaki ako. You're still important to me. Ngumiti naman si Naomi. Kung ganun ay gusto mo bang sumama sa akin? No. Sumagot si Sage. I love you. But my love for you is not enough reason for me to choose you. Napatingin si Nian kay Adler na naluluha na dahil sa sinabi ng anak. Nang nararamdaman na ni Adler ang titig niya ay bumaling din ito sa kanya. Nginitian ni Nian si Adler at para bang sinasabi niya dito na magiging maayos din ang lahat. Sage, you're my mother, but I don't want to come with you. Ayokong iwan si Daddy Adler para sa'yo. I just realized na kung nagawa mo akong iwan noon, maaari mo ulit yung nagawin sa akin kapag nagsawa ka na sa responsibilidad mo sa akin na anak mo. As I grew up, I came to understand the reason you didn't return to me and you didn't check out on me after our accident to ensure I was alright. It was because you didn't truly love me. Hindi yan totoo, Sage. Anak kita at mahal kita. Iyak pa rin ang iyak si Naomi na napaluhod naman sa sahig. I know that you love me, Mom. Sambit ni Sage. Pero alam ko rin na ang pagmamahal mo na yun sa akin ay hindi sapat para piliin mo ako kaysa kasiyahan mo. You chose to be happy with my real father without me. You were enjoying your life without me. As if hindi malang sumagi sa isip niyo na may anak kayo na muntik nang mamatay. And now that my real father doesn't have enough money to make you happy, you're coming back to take me. For what? You only love me because you know that I have money? Hindi sumagot si Naomi at patuloy lang sa pag-iyak. Nilapitan ito ni Sage at sa malumanay na boses ay nagsalita. But don't worry. I'm not mad at you. And I respect you because you're my mother. Hindi po ako magtatanim ng kahit anong sama ng loob sa inyo na tunay kong ama. Kung ano man ang naging desisyon niyo noon ay naiintindihan ko po. Sinusubukan ko pong intindihan ang lahat. Mahalaga kayo sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo ay baka hindi ko po nakilala si Daddy Adler at ang mommy niyan ko. Masaya po ako dahil doon at malaki pong pasasalamat ko sa inyo. But I hope huwag niyo po akong pilitin na piliin kayo dahil hindi ko po kaya na iwan si Daddy. Maaari niyo naman po ako na makita at makasama kung gusto ninyo.
Malumanay na nakipag-usap si Sage sa ina na kung maaari ay iurong na nito ang sinampa na demanda at wag na ulit susubukan na ilayo ito sa ama, ngunit ayaw makinig ni Naomi. Hanggang sa nalaman nila na kaya pala ganon ang naging asal nito dahil nagkaroon ito ng sakit sa pag-iisip. Kakalabas lamang daw nito mula sa mental at ang anak ang unang hinanap. Para matulungan na tuluyan ng gumaling ay binalik na nila ito sa mental. Habang ang tunay na ama naman ni Sage natapos ang mahabang pagtatago ay nagpakita na rin sa anak. Tuluyan ding ibinigay ni Denver ang custody ni Sage kay Adler dahil alam nito na mas aalagaan at mamahalin ni Adler ng mabuti ang anak. Nagsisisi na rin ang labi si Denver sa nagawa nito at naisip pa ng pag-iwan sa anak at inamin na kailangan nito na pagbayaran ng kasalanan. Si Denver na mismo ang nagkusa na pagbayaran nito sa batas ang kasalanan na nagawa at masaya sila at magulang ni Adler sa pasya ni Denver. Batid niya na kaya nito nagawa ang lahat ng yon ay dahil gusto nito na makabawi sa anak at maging isang mabuting ama. At matapos ang lahat ng kaguluhan, niligawan din siya ni Adler. It turns out na matagal na rin pala siya nitong gusto. Unang beses pa lamang na nakita siya nito noon sa restaurant kung saan sinabi nito na nagpapakyut siya at kung saan din daw una siyang nakita ni Sage at ginusto agad ni Sage na siyang maging yaya nito. Nang dahil kay Sage kaya sila napalapit ni Adler sa isa't isa at nang dahil din kay Sage kaya sila napaamin ng nararamdaman sa isa't isa at masaya si Nia na malaman na pareho pala sila ng nararamdaman ni Adler. Kaya naman hindi niya na pinatagal ang panliligaw nito at sinagot niya na ito. Ilang taon mula nang naging magkasintahan sila ni Adler ay nagpropose na ito sa kanya at isa si Sage sa pinakamasaya noong araw ng kasal nila. Congratulations po, Mommy at Daddy! Bati sa kanila ni Sage na siyang flower girl sa kanilang kasal. Sobrang ganda nito sa suot na kulay puting bestida at flower crown. Para itong isang anghel na bumaba sa lupa para makisaya sa kanilang pag-iisang dibdib. Thank you so much, anak. Sabi naman nila sa kanilang anak. Buong seremonya ay hindi maalis ang ngiti sa labi ng mga bisita at lalo na ng kanilang pamilya na naiiyak na rin sa tuwa. Masaya sila dahil natagpuan nila ang isa't isa at sila pa rin ang endgame matapos ang lahat. Mahal na mahal ko po kayo, Mommy. Please love each other for a long time and be together for a lifetime. Sabi sa kanila ni Sage. Of course, sweetheart. Your mom and I will cherish our love forever and we will be together for the rest of our lives. Sagot naman ni Adler sa anak. Hindi tayo magkakahiwalay. Masaya na niyakap sila ni Sage at paulit-ulit na sinabi kung gaano itong kasaya para sa kanila at kung gaano sila nito kamahal. I love you so much, my wife. Thank you for coming into my life. Malambing na sabi sa kanya ni Adler na punong-puno ng pagmamahal ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Ngumiti naman si Nian sa kanya ngayong asawa. Mahal na mahal din kita. Kayo ng anak natin. Labis ko kayong mahal. At sa puntong yon ng kanilang mga buhay ay wala na silang mahihiling pa. Alam nila na nagbubukas pa lang ang bagong yugto sa kanilang mga buhay bilang isang pamilya. Ngunit alam nila na kahit anuman ang problema ang dumating sa buhay nila ay mananatili silang matatag at lahat ng pagsubok ay malalagpasan nila dahil kasama nila ang isa't isa. Alam nila na wala nang kahit ano ang makakapagpapahiwalay sa kanilang dalawa. And just like the ending of every fairy tale, they end up together and they live happily ever after, surrounded by the laughter and warmth of their children. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!